Ito na ang bagong lisensya, papel. Alright guys, bali, i-share ko lang sa inyo yung naging process ko or naging experience ko sa pagpaparenew ng lisensya sa LTO. So, ito lang ay based lang dun sa mga naging experience ko sa pagpaparenew ng lisensya. Specifically, nagparenew ako sa may LTO Marikina. So, ano nga ba yung unang ginawa ko sa pagpaparenew ng lisensya? So, first thing first, ang ginawa ko, nagpa-medical ako, bali. So, malapit dun sa LTO, may mga clinic dun na pwede kang magpa-medical. So, ituturo naman, actually, pag nagtanong ka naman doon sa LTO, ituturo naman nila kung saan ka talaga pwede magpa-medical or kung saan yung accredited na clinic nila. So, actually, yung pinag-medicalan ko, katapat lang mismo ng LTO office. So, first, ang binayad ko doon sa may medical is 450 pesos. Pero most likely, sa iba daw, 500, 550, or 600 pa nga. So, ayun, nagbayad ako ng 450, nagpa-medical ako. Ang ginawa lang sa akin is nagtimbang lang ako. Tapos, tinignan yung reading ko, kumbaga tinignan yung mata ko, left and right, kung malinaw pa or nakakabasa. So, after nun, binigyan ako ng papel na nakapasa na ako doon sa medical. Then, after ng medical, kailangan mong magkaroon ng certificate na nakapasa ka doon sa LTO na exam. So, paano nga ba magagawa yun? Ang first thing first na gagawin mo, punta ka sa may LTO portal site. So, ayan siya. Ipapakita ko lang sa screen yung LTO portal site. Tapos, magre-register ka lang doon. And click mo lang yung register. Tapos yun, i-ano mo lang yung details. After mo maano yung details, pwede kang mag-login. Pero kailangan, ang importante, hindi mo makakalimutan yung password mo tsaka yung email mo. Then, after nun, punta ka dun sa may toga na logo. Yung toga na logo, i-click mo yon. Then, i-click mo yung CDE exam. Pagka-click mo ng CDE exam, makikita mo dyan is yung passing rate. So, makikita mo dyan, dapat ang passing rate kasi ni LTO is parang nasa 80%. Tapos, ang passing rate kasi ni LTO, kailangan at least 80% ka para magkaroon ka ng certificate. So, after nyan, yung passing rate mo, i-click mo lang sa baba yung start exam. So, meron naman dyan option na English and Tagalog. Pero, mas prefer ko talaga yung Tagalog dahil mas madali talagang intindihin. Unlike sa English, parang medyo magulo talaga. And, ayun, click mo lang yan. Kunyari, for example, i-click mo yung Filipino. Then, ito yung mga sample na tanong sa'yo. Actually, dapat madadali lang naman yung mga tanong ng LTO. Kaya, kayang-kaya yung mapasa na rin naman yun. So, ayun. Bali, after nun, pag nakapasa ka, may lalabas doon na parang na-pass. Tapos, ida-download mo lang yung certificate na nakapasa ka. Then, after mong mapasa yon, i-attach mo lang yung lumang lisensya mo, yung medical mo, tapos yung certificate na nakapasa ka sa may portal, sa may exam. Tapos yung tatlo na yan, pagsasama-samahin mo, after nyon, ang ginawa ko is lumapit ako dun sa may assistants nila. Pagpasok dun sa may LTO, meron parang isang table dun na kukuha ka ng number. Pero in my case, parang hindi na kasi ako binigyan ng number. Pagkabigay ko ng papel, inantay ko na lang na matawag ako. After kong matawag, may binigay sa akin na resibo, which is ito siya. Yan yung resibo na binigay sa akin. Tapos, pagkabigay sa'yo nito, titignan mo lang kung magkano yung presyo na babayaran mo. Pero, ang nakalagay naman dito, actually, na-expire ako noong November, pero until now, hindi naman ako kumbaga parang hindi ako nabigyan ng, yung late registration fee. Ang binayaran ko doon is 585 pesos. So, pagkabayad ko sa cashier, magantay lang, umupo lang ako ulit, tapos inantay ko lang tawagin ako. Pulang ulit, tapos mag-aantay kang tawagin. So, pagkatawag sa amin, pinapila kami dun sa may isang window, parang window number 1. Ang ginawa sa amin is, parang yun na yung pinaka-last step eh. Magpipicture ka, magbabiometrics, tapos i-release na yung papel mo na papel na lisensya. So, ayan siya. Tapos tinanong ko doon kung kailan ba mare-release yung talagang card.
Pag yung sa card mo, tanong ko lang, kailan ka babalik? Wala pang memo sir. Wala pa memo. Pero just in case, pwede naman to ipalaminate. Pwede po sir. Kabilaan sir. Diba Pwede ko siyang ikat, tas, or, buo. Yung mga linya na ikakat ko na lang. Basta po siya. Tapos kasama yung pirma. Okay. Sige, salamat. Sabi naman nila, kumaga parang wala pa daw sa kanilang binababa na memo kung kailan ma-release. So, yun. Pabalik-balik ka talaga doon. Yun lang. Pero sabi ng mga ibang kasama ko na sa ibang LTO daw, card na daw yung binibigay. It depends lang doon sa LTO na pagpaparenewan mo. So, may mga LTO na pagpaparenewan mo na card na yung binibigay. At may mga LTO naman na ganito lang yung binibigay. Siguro sa stocks din, wala na rin sila. So, ayun, bali nagulat ako dahil pag wala ka atang violation, parang ang mo is 10 years. Ang expire na itong sa akin is 2033 na. Next, parang next start ngayon 2023, tapos 2033 na yung expiration ng aking lisensya. So, after 10 years ka pa magpaparenew ulit ng lisensya. So, bali ito talagang nasa ko is 585 plus 450 pesos. So, 1,000 plus lang halos. Kumbaga parang, magkano ba yun? Basta 1,030, basta ganun. So, yun lang, ganun lang kasi may nagpa-restore ng lisensya. And based lang ito sa na-experience ko sa pagpaparenew ng lisensya. And I hope nakatulong sa inyo itong vlog na ito. Additional lang din pala, pag gusto mo magpa-update ng, for example, yung yung address mo, kailangan mo siya ng barangay clearance kasi dapat magpapa-update ako ng address ko, pero hindi ako nakakuha na ng barangay clearance. So, yun, pag gusto mo magpa-update ng address mo sa lisensya, kuha ka lang ng barangay clearance. Yun lang yung sinabi na requirements para makapagpalit ng ng address sa dito sa may lisensya natin. And sa mga may questions, comment down below or PM nyo ako sa page. Pero most likely hindi po ako masyado nakakasagot sa comment section dahil sa sobrang dami na rin na Just in case, PM nyo lang ako sa page. And yun, minsan kasi nag-inisa-isa ko rin naman yan kaya nakapag-reply naman din ako. So ayun, maraming salamat kung nakapag ka man dito. And don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga ganitong content and Ship Vlogs. See you next vlog. Peace out. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No. Yeah. All of my friends say, girl, you better take care. Cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops, now that you got me started, I just can't stop. No.